sa pagitan ng dalawang abalang lansangan sa lungsod ng Maynila. May isang lumang tulay na tila pagod na rin sa dami ng dinaanang sasakyan at taong walang tigil sa paglalakbay. Sa umaga, umaalingaw-ngaw dito ang busina ng mga jeep, bus at motorsiklo. Sa gabi, nagiging pugad ito ng mga anino, ng mga kaluluwang naghahanap ng pahinga, ng mga pangarap na naliligaw, at ng mga batang natutong mamuhay nang wala ang init ng sariling tahanan. Sa ilalim ng tulay na iyon, nakatira si Marco, 12 taong gulang, payat, maitim ang balat dahil sa araw, at may matang tila laging may hinahanap na sagot sa mundo. Tinatawag siya ng mga kapwa niya, batang lansangan, bilang basura. Hindi dahil iyon ang kanyang pangalan, kundi dahil iyon ang kanyang kabuhayan. Araw-araw, bitbit ang isang lumang sako at bakal na kawit. Umiikot si Marco sa mga tambakan ng basura, sa gilid ng palengke, at sa mga eskinita kung saan may mga itinatapong bote, lata at karton. Ang bawat kalansing ng lata sa kanyang sako ay katumbas ng ilang sentimos na maidaragdag sa kanyang ipon para sa hapunan. Hindi niya maalala kung kailan nagsimula ang lahat. Ang alam niya, isang gabi, iniwan siya ng kanyang ama sa ilalim ng tulay. May dalang maliit na supot ng tinapay at isang lumang kumot. "Babalikan kita," sabi ng ama na may halong pangako at pagod. Ngunit lumipas ang mga araw, ang mga linggo, at ang mga buwan, walang bumalik. Ang kanyang ina na may matagal nang wala. Sabi ng mga kapitbahay noon, kinuha ito ng sakit na walang gamot. Ang tanging naiwan kay Marco ay ang alaala ng malambot na kamay na humahaplos sa kanyang buhok tuwing gabi. Sa ilalim ng tulay, nakatagpo siya ng pansamantalang pamilya. Nariyan si Mang Tonyo, isang matandang dating karpintero na nawalan ng trabaho nang masunog ang kanyang pinapasukan. Nariyan si Aling Celia, na tuwing gabi nagluluto ng sabaw mula sa mga gulay na napulot sa palengke. At nariyan ang ilan pang batang tulad niya, mga batang mas maagang nakilala ang hirap kaysa sa laro. Ngunit iba si Marco sa kanila. Tahimik siya, hindi siya palaban, hindi siya sanay makipag-away para sa teritoryo o para sa mas magandang pwesto sa ilalim ng tulay. Kapag may mas malakas, siya ang umiiwas. Kapag may nag-aaway, siya ang unang lumalayo. Sa kabila ng kahirapan, may isa siyang lihim na pinanghahawakan: pangarap. Tuwing gabi, habang nakahiga sa karton at nakatakip ng kupas na kumot, tinitingnan niya ang siwang ng tulay kung saan sumisilip ang buwan. Iniisip niya ang mga bahay na may ilaw, ang mga batang may uniforme at bag, ang mga pamilyang sabay-sabay kumakain sa hapag. Balang araw, bulong niya sa sarili, magkakaroon din ako ng sariling bahay. Hindi sa ilalim ng tulay, hindi sa tabi ng basura. Isang hapon, habang naghahalukay siya sa likod ng palengke, napansin niya ang isang kakaibang bagay sa loob ng tambak na karton. Isa itong lumang kahon na yari sa kahoy. May mga ukit sa gilid na tila hindi pangkaraniwan. Hindi ito mukhang basta itinapon lamang. Maingat niya itong inilabas at pinunasan. May nakaukit na 5 maliliit na simbolo sa ibabaw ng kahon.
Mga hugis na kahawig ng bituin, dahon, apoy, patak ng tubig, at bundok. Magkano kaya ito sa junk shop? Tanong niya sa sarili. Ngunit nang tangka niyang buksan ang kahon, hindi ito bumukas. Wala ring kandado. Parang may sariling buhay ang takip na tila ayaw magpatinag sa kanyang mga kamay. Isinuksok niya ang kahon sa kanyang sako. Iniisip na baka may halaga ito. Sa pagbalik niya sa ilalim ng tulay, inilapag niya ang mga nakolekta niyang bote at lata. Sa katahimik na kinuha ang kahon. Tahimik ang paligid. Karamihan sa mga tao roon ay abala sa paghahanda ng hapunan o sa paghahanap ng matutulugan. Umupo si Marco sa gilid ng ilog, hawak ang kahon. "Bukas ka na," mahina niyang sabi. Isang malamig na hangin ang biglang dumampi sa kanyang mukha. Hindi yon karaniwang simoy ng hangin mula sa ilog. May kakaibang lamig at gaan. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may narinig siyang tinig na hindi mula sa tao. "Hindi mo pa panahon." Napaatras si Marco. Tumingin siya sa paligid. Walang tao. Si Mang Tonyo ay nasa malayo, nakaupo sa tabi ng apoy. Ang iba na may abala. "Sinong nandyan?" Nanginginig ang kanyang boses. Muling umihip ang hangin. Ang kahon sa kanyang mga kamay ay bahagyang uminit. "Hindi mo pa panahon," ulit ng tinig. Ngunit ngayon ay tila mas malinaw, mas malapit. Natulala si Marco. Gusto niyang tumakbo, ngunit may kung anong pumipigil sa kanyang mga paa. Takot at kuryosidad ang naglalaban sa kanyang dibdib. "Anong ibig mong sabihin?" Bulong niya. Walang sumagot. Sa halip, ang 5 simbolo sa ibabaw ng kahon ay bahagyang kumislap, isa-isa, na parang mga bituin sa madilim na kalangitan. Biglang bumukas ang takip. Mula sa loob ng kahon ay walang ginto, walang alahas, walang pera. Sa halip, isang liwanag na hindi nakasisilaw ang lumabas. Tila kumot ng liwanag na bumabalot sa kanyang mukha. Napapikit si Marco. At nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, wala na siya sa ilalim ng tulay. Nakatayo siya sa isang malawak na kapatagan na napapalibutan ng matatandang puno. Ang hangin ay mabango at ang lupa ay malinis, malayo sa amoy ng basura at usok ng syudad. "Nasaan ako?" tanong niya, halos pabulong. Sa hangganan ng paniniwala, sagot ng isang tinig na tila galing sa mismong hangin. Mula sa likod ng isang punong may makapal na ugat, may lumabas na isang maliit na nilalang. Hindi ito higit sa 2 dangkal. Ang taas. May suot itong kasuotang yari sa dahon. At tila may bahid ng gintong alikabok ang kanyang buhok. "Hindi ka dapat matakot," sabi nito. Nanginginig ang tuhod ni Marco. "Ano ka?" Ngumiti ang maliit na nilalang. "Ako ang una sa 5. 5. 5 kaming nagbabantay. At ikaw ang napili." "Napili para saan?" Hindi ka agad sumagot ang nilalang. Sa halip lumingon ito sa likod ng mga puno. Isa-isa, may 4 pang maliliit na anyo ang lumabas. Magkakaiba ang kulay ng kanilang kasuotan. Berde, asul, pula, kayumanggi at puti. Mga duwende. Napaatras si Marco, ngunit wala siyang maramdaman na masamang hangarin mula sa kanila. Sa halip, may kakaibang kapayapaan sa kanilang presensya. "Bakit ako?" tanong niya, puno ng pagkalito. Lumapit ang duwendeng may kasuotang berde. "Dahil sa kabila ng iyong hirap, hindi mo piniling maging masama." Sumunod ang duwendeng may asul na kasuotan. "Dahil kahit ikaw ay nagugutom, marunong kang magbahagi.
Ang pula naman ay nagsalita dahil may tapang kang magpursige. Ang kayumanggi ay nagdagdag at may paggalang ka sa lupa at sa buhay. Sa huli, ang may puting kasuotan ay nagsabi, "At dahil hindi pa namamatay ang iyong pag-asa." Napatitig si Marco sa kanila. Hindi niya alam kung maniniwala siya. Hindi niya alam kung ito'y panaginip lamang. "Hindi ako espesyal," mahina niyang sabi. "Isa lang akong batang basurero." Ngumiti ang unang duwende. "Ang mundo'y puno ng mga taong mayaman, ngunit walang puso. Mas mahalaga ang busilak na kalooban kaysa sa gintong hawak ng kamay." Lumuhod ang 5 duwende sa harap niya. "Marco," sabay-sabay nilang wika, "kung tatanggapin mo, tutulungan ka naming baguhin ang iyong kapalaran." "Anong kapalit?" agad niyang tanong. Nagkatinginan ang mga duwende. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng salapi. "Ano iyon?" Pananagutan. Tahimik ang paligid. Ang mga puno ay tila nakikinig. Ang hangin ay tila humihinto. "Kapag tinulungan ka namin," paliwanag ng duwendeng kayumanggi, "hindi lamang para sa sarili mo ang iyong pag-asenso. Tutulungan mo rin ang iba," dagdag ng asul. "Gagamitin mo ang biyaya para sa kabutihan," sabi ng berde. "At hindi mo kami kailanman ipagkakanulo," sabi ng pula. "At higit sa lahat, pagtatapos ng puti, mananatili kang tapat sa iyong puso." Hindi agad nakasagot si Marco. Ang kanyang isip ay puno ng tanong. Totoo ba ito? O isa lamang itong panaginip ng isang batang pagod at gutom? Ngunit, nang isipin niya ang malamig na semento sa ilalim ng tulay, ang amoy ng maruming ilog, ang gutom na kumakalam sa kanyang sikmura tuwing gabi, may kung anong nag-udyok sa kanya na maniwala. Kung ito'y para sa kabutihan, dahan-dahan niyang sabi, "Tatanggapin ko." Isang liwanag ang bumalot sa 5 duwende. Ang kanilang mga mata ay kumislap sa tuwa. "Simula ito ng pagbabago," wika ng unang duwende. Unti-unting naglaho ang kapatagan. Ang mga puno ay naging anino. Ang liwanag ay naging dilim. At sa isang iglap, naramdaman ni Marco ang malamig na hangin ng gabi sa ilalim ng tulay. Nasa kanyang kandungan ang kahon, nakasara muli, tila ordinaryong kahoy na kahon lamang. Ngunit sa kanyang palad, may bakas ng 5 simbolo, mahihinang marka na tila nakaukit sa kanyang balat. Tumingin siya sa paligid. Pareho pa rin ang lahat. Ang ilog ay marumi. Ang tulay ay maingay. Ang mga tao'y abala sa kani-kanilang laban sa buhay. Ngunit sa loob niya, may nagbago. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang siya batang basurero sa ilalim ng tulay. Siya ay isang batang pinili. At sa dilim ng gabing iyon, hindi na siya nag-iisa. Hindi agad nakatulog si Marco ng gabing iyon. Nakaupo siya sa ibabaw ng lumang karton, nakasandal sa konkretong haligi ng tulay, habang ang ingay ng mga dumaraang sasakyan sa ibabaw ay tila nagiging malayong ugong lamang. Sa kanyang kandungan ay ang kahon, payak, tila ordinaryo, at walang bakas ng kakakaibang liwanag na nasaksihan niya kanina. Ngunit sa kanyang palad, malinaw pa rin ang 5 simbolo. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga marka. Hindi ito masakit, ngunit may kakaibang init na tila dumadaloy mula roon papunta sa kanyang dibdib. "Hindi pa naginip," bulong niya. Sa di kalayuan, narinig niya ang ubo ni Mang Tonyo. May mga batang nagtatawanan. May isang lalaking lasing na nagmumura sa kabilang gilid ng ilog. Lahat
ay normal. Lahat ay pareho. Maliban sa kanya. Kinabukasan, nagising si Marco ng mas maaga kaysa dati. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa isang pakiramdam na tila may umaantabay sa kanya. Kinuha niya ang kanyang sako at bakal na kawit. Sa halip na dumiretso sa palengke, napadako siya sa isang bahagi ng lungsod na hindi niya madalas puntahan. Sa likod ng isang lumang gusali na dati pabrika. Maraming tambak ng basura roon. Karaniwan, agawan ang lugar na iyon. Ngunit sa araw na iyon, tila walang tao. Marco, napahinto siya. Ang tinig ay hindi malakas, ngunit malinaw. Tumingin siya sa paligid. Walang tao. Hindi mo kami kailangang hanapin sa labas, sabi ng tinig. Nasa loob ka namin at nasa loob ka rin namin. Anong ibig mong sabihin? Pabulong niyang tanong, tila natatakot na baka may makarinig sa kanya at isipin siyang baliw. Ang unang pagsubok ay hindi tungkol sa kayamanan. Sabi ng isa pang tinig, mas malalim, mas matatag. Ito ay tungkol sa pagpili. Biglang nagdilim ang kanyang paningin sandali at sa pagbalik nito, tila mas luminaw ang paligid. Napansin niya ang isang sobre na nakasilip sa ilalim ng isang sirang kahon. Lumapit siya at kinuha ito. May laman. Binuksan niya ang sobre at halos mawalan ng hininga. Pera. Hindi barya. Hindi gusot na 5 piso, kundi makakapal na perang papel. Maayos ang pagkakatupi. Hindi niya alam ang eksaktong halaga. Ngunit sapat iyon para mabuhay ng ilang buwan. Marahil, higit pa. Napalunok siya. Hindi ito sa iyo, sabi ng isang tinig sa kanyang isipan. Pero wala namang tao rito, sagot niya sa sarili. Baka itinapon lang. Sa loob ng sobre, may isang maliit na papel. Para sa matrikula ni Liza, huwag mong iwawala. Nanlambot ang kanyang tuhod. Matrikula. May nag-ipon para sa pag-aaral ng isang bata. Unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Isang tinig ang muling nagsalita. Malambing, ngunit may diin. Ang unang biyaya ay laging nakatago sa unang tukso. Umupo si Marco sa gilid ng tambak ng karton. Hawak ang sobre. Ang kanyang tiyan ay kumalam. Kagabi, kalahating mangkok lamang ng sabaw ang kanyang nakain. Wala siyang almusal. Hindi niya alam kung may hapunan ba siya mamaya. Kung kukunin niya ang pera, walang makaalam. Isang batang lansangan lamang siya. Walang maghihinala. At kung may maghanap man, sino ba ang maniniwala na may nakakita? Ngunit sa kanyang isipan, lumitaw ang imahe ng isang batang babae. Hindi niya kilala, ngunit malinaw ang anyo. May hawak na lapis. Nakatayo sa harap ng paaralan. Umaasang makakapasok. Pananagutan, bulong niya. Yun ang sinabi ng mga duwende. Hindi para sa sarili lamang. Dahan-dahan niyang isinara ang sobre at tumayo. Sa papel, may nakasulat na numero at pangalan ng isang maliit na eskwelahan. Malayo iyon. Kailangan niyang maglakad ng halos 1 oras. Habang naglalakad, tila may sumusunod sa kanya. Hindi sa pisikal, kundi sa pakiramdam. Isang tahimik na presensya. Pagdating niya sa eskwelahan na nakita niya, ang isang babaeng nakatayo sa labas ng gate. Mukhang nag-aalala. May hawak itong lumang bag at paulit-ulit na tumitingin sa relo. Lumapit si Marco. Ma'am, mahina niyang tawag. Napalingon ang babae. Oo? Iniabot niya ang sobre. Nakita ko po ito sa likod ng lumang pabrika. May pangalan po sa loob. Namutla ang babae.
Kinuha niya ang sobre at agad na binuksan. Nang makita ang laman, napaluha siya. Salamat, salamat iho, nanginginig niyang sabi. Akala ko nawala na. Hindi alam ni Marco ang isasagot. Yumuko lamang siya. Para ito sa anak ko, dagdag ng babae. Kung hindi ito maibabayad ngayon, hindi siya makakapasok. Sa likod ng gate, may isang batang babae ang sumilip. Payat, may 2 tirintas, at may matang puno ng pag-asa. Liza, tawag ng ina. Lumapit ang bata. Ma, makakapasok ka na. Hindi maipaliwanag ni Marco ang naramdaman niya. Parang may kung anong mainit na kumalat sa kanyang dibdib. Hindi gutom, hindi sakit, kundi isang kakaibang gaan. Lumapit ang babae sa kanya. Ano ang pangalan mo? Marco po. Wala ka bang gusto kapalit? Umiling siya. Hindi po akin yon. Tahimik siyang tumalikod at naglakad palayo. Habang papalayo siya, may narinig siyang mahinang tawanan. Hindi panunuya, kundi tuwa. Napili ka ng tama, sabi ng tinig. Sa kanyang palad, bahagyang kumislap ang simbolo ng dahon. Ang kabutihan ay binhi, sabi ng isa pang tinig. At ang binhing itinanim mo ngayon ay tutubo. Pagbalik niya sa ilalim ng tulay, pagod siya at gutom pa rin. Ngunit may kakaibang kapayapaan sa kanyang mukha. Walang napala, tanong ni Mang Tonyo. Napansin ang halos walang laman na sako ni Marco. Meron po, sagot niya. Bote? Lata? Umiling si Marco. Hindi po, mas mahalaga. Hindi na nagtanong si Mang Tonyo. Kinagabihan, habang nakahiga si Marco at nakatingin sa siwang ng tulay, muli niyang hinawakan ang kanyang palad. Ang simbolo ng dahon ay mas malinaw kaysa sa iba. At ano ang susunod? Bulong niya sa dilim. Hindi nagtagal, narinig niya ang sagot. Ang bawat biyaya ay may kasunod na pagsubok. At sa di kalayuan, sa anino ng tulay, may mga matang nagmamasid. Mga matang hindi kanya, hindi tao, at hindi rin ganap na liwanag. Ang unang hakbang ay nagawa na. Ngunit ang daan patungo sa tunay na pagbabago ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang ilang araw matapos ang unang pagsubok, ngunit walang kakaibang pangyayari ang naganap. Bumalik si Marco sa dati niyang gawain. Maagang paggising, pag-iikot sa palengke, paghalukay sa mga tambak ng karton at plastik, at pag-uuwi ng kaunting kita para sa hapunan. Subalit, hindi na tulad ng dati ang kanyang pagtingin sa mundo. Napansin niya ang mga bagay na dati hindi niya pinapansin. Ang matandang nagtitinda ng gulay na palaging kulang ang panukli, ngunit hindi nang hihingi ng dagdag. Ang batang nagtitinda ng sampagwita sa kalsada na kahit umuulan ay hindi umaalis. Ang guwardyang madalas magtaboy sa kanila, ngunit lihim na nagiiwan ng tinapay sa gilid ng tulay tuwing gabi. Parang unti-unting lumalawak ang kanyang pangunawa sa hirap ng bawat tao. Isang hapon, habang pinagbubukod-bukod niya ang mga nakolektang lata, napansin niyang mas malinaw ang marka sa kanyang palad. Ang simbolo ng dahon ay tila mas matingkad kaysa sa iba. May susunod pa, mahina niyang sabi sa sarili. At tila sinagot siya ng hangin. Ang kabutihan ay hindi natatapos sa isang araw. Kinabukasan, habang papunta siya sa likod ng palengke, nakarinig siya ng sigawan. Sa gilid ng eskinita, may 2 lalaking nakikipagtalo sa isang matandang babae.
Hawak ng isa ang isang maliit na kariton na puno ng saging. "Hindi ka pa bayad sa pwesto!" sigaw ng isa. "2 linggo ka nang huli!" dagdag ng isa pa. Ang matanda ay nanginginig. "Nagkasakit ang apo ko. Ginamit ko muna ang pera." Napahinto si Marco. Kilala niya ang matandang iyon, si Aling Rosa. Madalas itong magbigay sa kanya ng 2 pirasong saging kapag may natira sa paninda. "Wala kaming pakialam!" sigaw ng lalaki. "Kukunin namin ito!" Tinangka nilang itulak ang kariton palayo. Biglang uminit ang kanyang palad. Ang simbolo ng apoy ay bahagyang kumislap. "Ang tapang ay hindi laging lakas ng katawan," sabi ng isang tinig sa kanyang isipan. "Pero 2 sila," bulong niya. "At bata lang ako. Ang tunay na lakas ay nasa paninindigan." Huminga ng malalim si Marco at lumapit. "Kuya, sandali lang po," mahinahon niyang sabi. Napalingon ng 2 lalaki. "Anong gusto mo? Pwede po bang bigyan ninyo siya ng kaunting panahon? Magbabayad po siya. Kilala ko po siya." "Tahimik ka riyan," sigaw ng isa. "Wala kang pakialam." Naramdaman ni Marco ang takot na gumagapang sa kanyang likod. Ngunit hindi siya umatras. "Kung kukunin ninyo ang paninda niya, lalo po siyang hindi makakabayad," dagdag niya. "Mas mabuti pong hayaan ninyo siyang magtinda para may maibayad." Nagkatinginan ang 2 lalaki. Hindi nila inaasahang may magsasalita, lalo na't isang batang basurero. "Marunong ka pang mangaral, tal?" panunuya ng isa. Ngunit bago pa sila makasagot, may ilang tindera ang sumilip mula sa kani-kanilang pwesto. "Tama naman ang bata," sabi ng isa. "Matagal na naming kilala si Aling Rosa," dagdag ng isa pa. "Magbabayad iyon." Unti-unting dumami ang nakatingin. Naramdaman ng 2 lalaki ang pagbabago ng hangin. Hindi na sila basta makapang-aapi ng walang saksi. "1 linggo," matigas na sabi ng isa. "Kapag hindi pa bayad, kukunin namin lahat." Umalis sila. Napaupo si Aling Rosa sa gilid ng kariton. Nanginginig pa rin. Lumapit si Marco. "Salamat, iho," mahina nitong sabi. "Hindi ko alam ang gagawin ko." Umiling siya. Wala po iyon. Ngunit sa kanyang loob, may kakaibang lakas na umusbong. Hindi yabang, hindi galit, kundi tapang na tahimik. Sa kanyang palad, ang simbolo ng apoy ay naging malinaw. Ang apoy ay hindi lamang panira, sabi ng tinig. Ito rin ay nagbibigay liwanag. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa gilid ng ilog, muling lumamig ang hangin sa paligid. At tulad ng unang pagkakataon, nagbago ang kanya paningin. Nasa kapatagan na naman siya sa lugar kung saan niya unang nakita ang 5 duwende. Sa pagkakataong ito, mas malinaw ang paligid, mas buhay ang mga kulay, mas maliwanag ang liwanag. Isa-isa, lumitaw ang 5 duwende. "Naipasa mo ang ikalawang pagsubok," sabi ng duwendeng may pulang kasuotan. "Ang tapang na ginamit mo ay hindi para sa sarili," dagdag ng berde. "Hindi ka gumamit ng dahas," sabi ng asul. "Gumamit ka ng katwiran." Lumapit ang duwendeng kayumanggi at tumingin sa kanyang palad. 2 na ang gising. "Gising?" tanong ni Marco. "Ang mga simbolo," sagot ng puti. "Bawat isa ay bahagi ng iyong lakas. Ngunit tandaan mo, habang lumalakas ka, mas lalalim ang iyong pananagutan." "Ano pa po ang mangyayari?" tanong niya. Hindi agad sumagot ang mga duwende. Sa halip, itinuro nila ang malayo. Sa dulo ng kapatagan, may bahagyang anino.
malaki. Hindi malinaw ang anyo, ngunit may presensyang mabigat. Hindi lahat ng nilalang ay natutuwa sa pagbabago, sabi ng pulang duwende. May mga puwersang mas gustong manatili ang kadiliman, dagdag ng asul. Naramdaman ni Marco ang kilabot sa kanyang likod. Sino iyon? Sa tamang panahon mo malalaman, sagot ng puti. Sa ngayon, maghanda ka. Para saan? Para sa pagpili na mas mahirap kaysa sa una. Unti-unting naglaho ang kapatagan. Nagbalik ang amoy ng ilog, ang ingay ng tulay, ang malamig na simento. Nasa ilalim na naman siya ng tulay. Hawak ang kahon. Ngunit ngayon, alam niyang hindi na ito basta kahon. Ito ay paalala. Dalawang simbolo ang malinaw sa kanyang palad, dahon at apoy. Kabutihan at tapang. Ngunit may tatlo pang natutulog. At sa di kalayuan, sa mga anino ng lungsod, may isang puwersang unti-unting nagmamasid. Hinihintay ang kanyang pagkakamali. Hindi na lamang ito kwento ng isang batang basurero. Ito ay kwento ng isang batang hinahasa ng liwanag sa gitna ng dilim. Ang lungsod ay tila hindi kailanman natutulog. Sa ibabaw ng tulay, walang humpay ang pagragasa ng mga sasakyan. Sa ilalim nito, sa pagitan ng mga haligi at anino, patuloy ang tahimik na pakikibaka ng mga taong tulad ni Marco. Ngunit sa mga sumunod na araw, matapos ang ikalawang pagsubok, may nagbago sa hangin. Isang bigat na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito takot. Hindi rin ito gutom. Ito'y pakiramdam na tila may matang nakamasid sa bawat kilos niya. Isang gabi, habang inaayos niya ang kanyang sako, napansin ni Mang Tonyo ang kanyang pananahimik. May iniisip ka, iho, sabi ng matanda. Wala po, sagot ni Marco. Ngunit hindi kumbinsido ang kanyang tinig. Ngumiti si Mang Tonyo. Alam mo, sa tagal ko sa mundo natutunan ko na kapag may bumabagabag sa isip, hindi yan nawawala sa pag-iwas. Hindi agad sumagot si Marco. Sa halip, hinawakan niya ang kanyang palad. Ang dalawang simbolo, dahon at apoy, ay malinaw. Ngunit ang tatlo ay tila mas kumikislap kaysa dati, na para bang naghahanda. Kung may problema ka, dagdag ng matanda, huwag mong sarilinin. Tumingin si Marco sa kanya. Nais niyang magsabi ng totoo, ngunit paano niya ipaliliwanag ang mga duwende, ang mahiwagang kahon, ang kapatagang wala sa mapa? May pakiramdam lang po ako, maingat niyang sagot. Parang may nagmamasid. Tahimik na tumingin si Mang Tonyo sa dilim ng ilog. Sa mundong ito, maraming nagmamasid. Ang mahalaga, malinis ang konsensya mo. Ang salitang iyon ay tumimo sa kanya. Malinis. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa may gilid ng estero, napansin niyang kakaunti ang basura sa karaniwang lugar na kanyang pinupuntahan. Sa halip, may bagong grupo ng mga batang basurero roon. Mas matatanda, mas malalakas, at hindi pamilyar sa kanya. Sa amin na ito, sabi ng isa. Tinutulak siya palayo. Hindi siya lumaban. Sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Ngunit sa pagtalikod niya, may kakaibang lamig na dumampi sa kanyang batok. Hindi sapat ang pag-iwas. Napahinto siya. Ang tinig ay hindi mula sa mga duwende. Ito'y mas malalim, mas mabigat, parang nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Pinili ka, ngunit hindi mo kayang panindigan ang iyong lugar. Napalingon siya, ngunit walang tao. Kung nais mong umangat, kailangan mong agawin. Biglang uminit ang kanyang palad, ngunit hindi tulad ng dati.
Ang init na ito ay mas matalim, mas mapanunukso. Hindi iyon ang turo ninyo, bulong niya, tila kausap ang mga duwende. Hindi sila ang tanging puwersa sa mundong ito, sagot ng tinig. Napahawak siya sa kahon sa loob ng kanyang sako. Isang sandali, tila nagdilim ang paligid. Ang mga tao ay naging malabong anino. At sa gilid ng kanyang paningin, may nakita siyang anyo, mataas, nababalot ng usok na tila may sariling buhay. Wala itong malinaw na mukha, ngunit ramdam ang malamig na presensya. Ang kahirapan mo ay hindi mawawala sa kabutihan lamang. Sabi ng anino, kailangan mo ng kapangyarihan. Hindi ko kailangan ng kapangyarihang galing sa iyo. Matatag niyang sagot kahit nanginginig ang kanyang boses. Sigurado ka, bulong ng anino. Isang utos lamang at ang mga batang umagaw ng pwesto mo ay lalayo. Isang hiling lamang at magkakaroon ka ng sariling tirahan. Naramdaman ni Marco ang tukso. Isang sandali, naisip niya ang malamig na gabi, ang gutom, ang pagod na hindi nawawala. Madali sana, isang hiling. Ngunit naalala niya ang mga salita ng mga duwende. Pananagutan, hindi para sa sarili lamang. Kung ang kapangyarihan ay kukunin sa takot ng iba, sabi niya, hindi iyon biyaya. Isang malakas na hangin ang umihip at sa isang iglap, naglaho ang anino. Bumalik ang normal na paligid, ang ingay ng estero, ang tawanan ng mga bata, ang kalansing ng bote. Napaupo si Marco sa gilid ng kalsada, hinihingal. Pinili mo ang tama, sabi ng isang pamilyar na tinig. Sa kanyang harapan, sa pagitan ng mga damo, lumitaw ang duwendeng may asul, nakasuotan. Huwag kang matakot, dagdag nito. Ang aninong iyon ay matagal na naghahanap ng sisidlan. Sisidlan? Tanong ni Marco. Isang pusong puno ng galit at inggit, sagot ng duwende. Kapag natagpuan niya iyon, lalakas siya. Bakit ako? Dahil ikaw ang may hawak ng 5 simbolo, sagot ng duwende. Kapag bumagsak ka, mamama ka. Hindi lamang ikaw ang mawawala. Ang balanse ang masisira. Hindi ko naman hiningi ito, mahina niyang sabi. Hindi rin namin ito ipinilit, sagot ng duwende. Ngunit sa bawat panahon, may isang pinipili. At sa pagkakataong ito, ikaw iyon. Dahan-dahang tumayo si Marco. Ano ang susunod kong gagawin? Manatili kang matatag, sagot ng duwende. Ang susunod na simbolo ay hindi magigising sa kabutihan o tapang, kundi sa pagtitiwala. Pagkasabi nito, naglaho ang duwende. Umuwi si Marco sa ilalim ng tulay na mas mabigat ang isipan ngunit mas malinaw ang layunin. Sa kanyang palad, bahagyang kumislap ang simbolo ng tubig. 3 na ang malapit ng magising. Ngunit sa malayo, sa pagitan ng mga gusali at anino ng lungsod, muling nabuo ang anyong nababalot ng usok. Hindi ito nagmamadali. Alam nitong ang bawat puso ay may hangganan ng pagod. At naghihintay lamang ito ng sandaling manghina, si Marco. Ang laban ay hindi na lamang laban sa kahirapan. Ito'y laban sa aninong gustong manirahan sa loob ng kanyang puso. Mula nang magpakita ang aninong nababalot ng usok, hindi na naging payapa ang mga gabi ni Marco. Hindi ito tulad ng takot na dulot ng gutom o ingay ng lungsod. Ang takot na ito ay mas tahimik. Parang bulong na paulit-ulit na bumabalik kapag siya'y nag-iisa. Ngunit sa kabila nito, ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain. Isang umaga, habang naglalakad siya sa gilid ng ilog, napansin niya ang kakaibang katahimikan
sa ilalim ng tulay. Karaniwan, maaga pa lamang ay may gumagalaw na, may nagluluto, may nag-aayos ng mga gamit, may naghahanda sa pag-alis. Ngunit sa araw na iyon, may tensyon sa hangin. Nakita niyang nakaupo si Mang Tonyo sa tabi ng haligi. Hawak ang kanyang dibdib. Mang Tonyo! Mabilis na lumapit si Marco. Maputla ang matanda. Pawisan kahit malamig ang hangin. Wala ito! Pilit nitong sabi. Nahihilo lang ako! Ngunit halatang hindi iyon simpleng hilo. Lumapit si Aling Celia. Kailangan na siyang dalhin sa klinika. Wala tayong pera, mahinang sabi ng isa sa mga bata. Napatingin sila kay Marco. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kung anong nagtulak sa kanya na ilabas ang kahon mula sa kanyang sako. Hindi niya ito binuksan. Alam niyang hindi ito basta nabubuksan sa kagustuhan lamang. Hinawakan niya ang kanyang palad. Ang simbolo ng tubig ay bahagyang kumikislap. Sa pagtitiwala, naalala niyang sabi ng duwende. Ngunit kanino siya magtitiwala? Sa mga duwende? Sa sarili? O sa mga taong matagal na niyang kasama? Dalhin natin siya. Mariin niyang sabi. May paraan. Anong paraan? Tanong ni Aling Celia. Saglit siyang nag-alinlangan. Ito ang sandaling kinatatakutan niya. Ang pagsasabi ng bagay na maaaring hindi paniwalaan. May tutulong, sagot niya. Magtiwala lang tayo. Hindi kumbinsido ang iba, ngunit wala rin silang ibang pagpipilian. Sa tulong ng dalawang lalaki sa ilalim ng tulay, inakay nila si Mang Tonyo papunta sa pinakamalapit na pampublikong klinika. Habang naglalakad sila, naramdaman ni Marco ang bigat ng responsibilidad. Kung walang mangyari, kung walang tulong na dumating, maaaring mawala si Mang Tonyo. At sa sandaling iyon, muling narinig niya ang pamilyar na bulong. Humiling ka, ang anino. Sabihin mo lamang at ibibigay ko ang lunas. Walang kapalit ngayon. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi kita kailangan, bulong niya. Sigurado ka, sagot ng tinig. Isang buhay ang kapalit ng iyong pagmamataas. Nanikip ang kanyang dibdib. Ngunit sa gitna ng kaguluhan ng kanyang isipan, may isa pang tinig na mas malinaw. Ang pagtitiwala ay hindi paghingi ng agarang himala. Pagdating nila sa klinika, puno ito. Maraming pasyente, mahaba ang pila. Lumapit si Marco sa nurse. Ma'am, nahihirapan po siyang huminga. Tiningnan ng nurse si Mang Tonyo at agad na pinapasok sa loob. Ilang minuto ang lumipas na tila isang oras. Sa labas, tahimik na nagdarasal si Aling Celia. Ang ibang batay nakaupo, nag-aalala. Si Marco na may nakatayo sa gilid, hawak ang kahon sa loob ng kanyang sako. Kung hindi ka hihingi, paano ka matutulungan? Muling bulong ng anino. Hindi lahat ng tulong ay galing sa dilim, sagot niya sa sarili. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang doktor. Kulang sa pahinga at mataas ang presyon, paliwanag nito. Kailangan ng gamot at ilang araw na obserbasyon. Magkano po? Tanong ni Aling Celia. Nanginginig ang boses. Binanggit ng doktor ang halaga. Hindi kalakihan para sa may kaya, ngunit napakalaki para sa kanila. Tahimik ang lahat. At sa sandaling iyon, may isang lalaking lumapit. Nakasuot ito ng maayos na polo at may dalang maliit na sobre. Narinig ko ang usapan ninyo, sabi nito. Ako ang may-ari ng tindahan sa kanto. Madalas ko kayong nakikita roon.
Napatingin si Marco. Siya ang tumulong sa nanay ni Liza, dagdag ng lalaki. Tumingin kay Marco. Narinig ko ang ginawa mo. Inabot nito ang sobre kay Aling Celia. Para sa gamot. Nabigla ang lahat. Hindi po namin alam kung paano magpapasalamat, simula ni Aling Celia. Hindi ninyo kailangang magpasalamat, sagot ng lalaki. May batang nagbalik ng perang hindi kanya. Minsan, ang kabutihan ay bumabalik sa paraang hindi mo inaasahan. Naramdaman ni Marco ang init sa kanyang palad. Ang simbolo ng tubig ay nagliwanag, mas malinaw kaysa sa dati. Sa kanyang isipan, narinig niya ang tinig ng duwendeng may asol na kasuotan. Ang tubig ay daloy. Ang tiwala ay daloy rin. Kapag nagtiwala ka sa kabutihan, ito'y babalik. Unti-unting humina ang presensya ng anino. Hindi ito nagtatapos. Bulong nito bago tuluyang naglaho. Kinagabihan, nakauwi sila sa ilalim ng tulay na may pag-asa. Si Mang Tonyo ay nakahiga, nagpapahinga. May dalang gamot at payo ng doktor. Lumapit ang matanda kay Marco. May ginawa ka ba? Tanong nito, tila may alam. Umiling si Marco. Nagtiwala lang po. Ngumiti si Mang Tonyo. Minsan, iyon ang pinakamahirap gawin. Habang nakahiga si Marco at nakatingin sa siwang ng tulay, hinawakan niya ang kanyang palad. 3 simbolo ang malinaw na dahon, apoy at tubig. Kabutihan, tapang, pagtitiwala. Ngunit 2 pa ang natitira. At sa malayo, sa kailaliman ng lungsod, ang anino ay hindi na nag-iisa. May iba pang aninong gumagalaw, hinihintay ang susunod na pagkakataon. Sapagkat habang lumalakas ang liwanag, mas nagiging desperado ang dilim. Pagkaraan ng ilang araw, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Mang Tonyo. Bumalik ang kulay sa kanyang mukha at kahit hindi pa siya makapagtrabaho, may sigla na sa kanyang mga mata. Para kay Marco, sapat na yon upang magpatuloy. Ngunit hindi niya nakalimutan ang sinabi ng mga duwende. 2 pang simbolo ang natutulog. Isang umaga, napansin niya ang pagbabago sa paligid ng ilog. May mga lalaking nakasuot ng uniforme at may dalang mga papel. Sinusukat nila ang lupa. Kinukuhanan ng litrato ang ilalim ng tulay. Anong meron? Tanong ni Aling Celia sa isa sa kanila. May proyekto ang lungsod, sagot ng lalaki. Lilinis ang estero. Ipapasara ang mga ilegal na istruktura. Ibig sabihin, nanginginig na tanong ng isang batang naroon. Kailangan ninyong umalis dito. Parang tumigil ang mundo ni Marco. Ang ilalim ng tulay, na kahit paano'y naging tahanan, ay mawawala. Hindi ito kaginhawahan, ngunit ito ang kanilang lugar. Wala kaming ibang mapupuntahan, sabi ni Aling Celia. May relocation, malamig na sagot ng lalaki. Hintayin ninyo ang anunsyo. Ngunit alam ni Marco ang ibig sabihin ng hintayin. Maaaring linggo, maaaring buwan. At sa panahong iyon, saan sila pupunta? Sa kanyang palad, ang simbolo ng bundok ay bahagyang uminit. Ang lupa, ang katatagan. Kinagabihan, muling nagbago ang paligid. Nasa kapatagan na naman siya, sa harap ng 5 duwende. Dumarating ang pagsubok ng lupa. Sabi ng duwendeng may kayumangging kasuotan. Ang lupa ay hindi lamang tinatapakan. Dagdag nito, ito ay pinaninindigan. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Marco. Hindi lahat ng laban ay sa pamamagitan ng kapangyarihan, sabi ng berde. Hindi rin lahat ay sa pagtitiis, dagdag ng pula. Minsan, kailangan mong tumayo
wika ng kayumanggi. Mag-isa, tanong niya. Hindi, sabay-sabay nilang sagot. Kasama sila. Pagkagising niya kinabukasan, may malinaw na pasya sa kanyang puso. Tinipon niya ang mga nakatira sa ilalim ng tulay. Hindi tayo maaaring basta maghintay, sabi niya. Kung may relocation, kailangan nating alamin kung kailan at saan. Kung lilinisin ito, dapat may malinaw na plano. Bata ka pa, sabi ng isang lalaki. Anong magagawa mo? Wala akong mag-isa, sagot niya. Pero kung sama-sama tayo, may magagawa. Nagkatinginan ang mga tao. Hindi ito galit na panawagan. Hindi ito paghihimagsik. Ito'y paninindigan. Sa tulong ng may-ari ng tindahan na tumulong kay Mang Tonyo, nakipag-ugnayan sila sa barangay. Naglista ng mga pangalan. Nagtanong tungkol sa relocation site. Humingi ng malinaw na petsa at tulong pansamantala. Hindi naging madali. May mga nagsabing wala silang karapatan. May mga nagsabing dapat matagal na silang umalis. Ngunit hindi umatras si Marco. Sa bawat pagtayo niya sa harap ng opisina ng barangay, ramdam niya ang init sa kanyang palad. Ang simbolo ng bundok ay unti-unting luminaw. Isang hapon, habang kausap nila ang isang opisyal, muling naramdaman ni Marco ang malamig na presensya. Pinaglalaban mo ang lupa na hindi sa'yo, bulong ng anino. Hindi namin inaangkin, sagot niya sa isip. Humihingi kami ng makatarungan. Mas madali kung magalit ka, tukso ng anino. Sunugin mo ang galit sa dibdib mo. Ipagtabuyan mo sila. Ngunit naalala niya ang sinabi ng mga duwende. Ang lupa ay katatagan, hindi pagkawasak. Hindi galit ang sagot, Marinyang sabi, kahit sa loob lamang ng kanyang isip. At sa sandaling iyon, may dumating na balita. May nakalaang pansamantalang tirahan sa isang bakanting lote habang inaayos ang relocation. May listahan ng mga pamilyang ililipat. Hindi ito perpekto. Hindi ito agad-agad na solusyon. Ngunit ito'y hakbang. Pagbalik niya sa ilalim ng tulay, may pag-asa ang mga tao. Salamat, Marco, sabi ni Aling Celia. Hindi ako lang, sagot niya. Tayo. Kinagabihan, habang tahimik ang paligid, hinawakan niya ang kanyang palad. 4 na simbolo ang malinaw na dahon, apoy, tubig, at bundok. Kabutihan, tapang, pagtitiwala, katatagan. Isa na lamang ang natitira. Sa kanyang isipan, muling lumitaw ang anyo ng anino. Mas malinaw kaysa dati. Mas matatag. Habang lumalakas ka, sabi nito, mas magiging mahirap ang huli mong pagpili. Hindi siya sumagot. Dahil alam niyang tama ito. Ang huling simbolo ay hindi basta gigising. At marahil, ito ang pinakamahirap sa lahat. Tumipas ang mga linggo at unti-unting nabago ang buhay sa ilalim ng tulay. Hindi pa man sila tuluyang naililipat, may malinaw ng plano ang barangay. May listahan ng mga pangalan. May takdang petsa. Hindi man perpekto, ngunit hindi na sila basta mga aninong maaaring itaboy anumang oras. Para kay Marco, tila unti-unting nagiging totoo ang ipinangako ng 5 duwende. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang mas lalong pagbigat ng hangin. Sa bawat gabi na siya'y nag-iisa, mas malinaw niyang nararamdaman ang presensya ng anino. Hindi na ito simpleng bulong, may bigat na ang bawat salita nito. Malapit ka na, sabi nito minsan. Isang hakbang na lamang, dagdag nito sa isa pang gabi. Isang simbolo na lamang ang hindi pa nagigising. Ang bituin, isang gabi. Habang nakaupo siya sa gilid ng ilog,
at nakatingin sa refleksyon ng mga ilaw sa tubig. Lumapit sa kanya ang isa sa mga batang dati umagaw sa kanyang pwesto sa estero. Ang pangalan nito'y June. "Bakit mo kami tinulungan sa listahan?" tanong nito. Nagkibit balikat si Marco. "Kasama naman kayo roon." "Pwede mo kaming hindi isama," sabi ni June. "Mas kaunti ang kahati." Tumingin si Marco sa kanya. "Kung ako ang hindi naisama, anong mararamdaman ko?" Hindi nakasagot si June. "Hindi ako kalaban ninyo," dagdag niya. "Pare-pareho lang tayong naghahanap ng lugar." Tahimik na umupo si June sa tabi niya. "May nagsabi sa amin," mahinang sabi nito, "na ikaw daw ang dahilan kung bakit tayo pinaalis. Na may connection ka sa mga opisyal." Napakunot-no si Marco. "Sinong nagsabi?" Umiling si June. "Hindi ko alam. May lalaking nakaitim na lumapit sa amin," sabi niya. "Kung wala ka raw, mas madali sana ang lahat." Nanlamig ang likod ni Marco. Ang anino. "Anong sinabi ninyo?" tanong niya. "Galit ang iba," sagot ni June. "Gusto kanilang kausapin." Hindi na natapos ang usapan sapagkat may 3 kabataang papalapit. Mga mas matatanda, mas matapang ang kilos. "Ikaw pala ang bida," sabi ng isa. Malamig ang tinig. "Huwag kang magpanggap," dagdag ng isa pa. "Ikaw ang may pakana nito." "Wala akong pakana," mahinahong sagot ni Marco. "Lahat tayo ay nakalista." "Sinungaling," sigaw ng isa. Sabay tulak sa kanya. Napatumba siya sa lupa. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding init sa kanyang palad. Hindi tulad ng dati. Mas malakas. Mas maliwanag. "Gamitin mo!" bulong ng anino. "Ipagtanggol mo ang sarili mo. Ipakita mo kung sino ka." Sa kanyang isipan parang may liwanag na gustong sumabog. Ramdam niya ang lakas na maaaring magpatumba sa mga nasa harapan niya. Isang utos lamang. Isang galit. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, naalala niya ang unang gabi sa kapatagan. Ang 5 duwende na sabay-sabay lumuhod. Ang salitang pananagutan. Kung gagamitin niya ang lakas sa galit, hindi na ito magiging biyaya. Dahan-dahan siyang tumayo. "Huwag ninyo akong paniwalaan kung ayaw ninyo," sabi niya, kahit nanginginig ang boses. "Pero wala akong ginawa laban sa inyo." "Madaling magsalita!" sigaw ng isa. "Kung gusto ninyo, pumunta tayo bukas sa barangay," dagdag ni Marco. "Mag-usap tayo roon, harap-harapan." Tahimik ang sandali. Ang mga kabataang nasa harap niya ay naghihintay ng sagot na may galit, ngunit wala silang natanggap. Sa halip, nakakita sila ng batang hindi lumalaban sa dahas, kundi sa katotohanan. Isa-isa, bumaba ang kanilang mga kamao. "Bukas," sabi ng isa, "kapag nagsinungaling ka." "Hindi ako magsisinungaling," sagot ni Marco. Nang mag-alisan sila, muling narinig ni Marco ang anino. Ngunit sa pagkakataong ito, may bahid ng inis ang tinig nito. "Pinipili mo ang kahinaan." "Hindi kahinaan ng pag-asa," sagot niya. "Kapag nabigo ka, mawawala ang lahat. Mas mabuting nang mabigo sa tama." Mahina, ngunit matatag niyang sabi. Biglang umihip ang hangin. At sa isang iglap, naglaho ang bigat sa paligid. Sa kanyang palad, ang huling simbolo, ang bituin, ay nagliwanag. Isang maliwanag na marka ang nabuo, kasabay ng 4 na iba pa. Sa sandaling iyon, nagbago ang paligid. Nasa kapatagan siyang muli. Nakaharap ang 5 duwende. Ngunit ngayon hindi na sila tila maliliit na nilalang lamang. May liwanag na bumabalot sa kanila.
Ang huling simbolo, sabi ng duwending nakaputi, ay pag-asa. Ang pag-asang pinili mo sa gitna ng galit, dagdag ng pula. Ang pag-asang hindi sumuko sa tukso, sabi ng asul. Ang pag-asang hindi ginamit ang lakas para manakit, wika ng berde. Ang pag-asang nanatiling matatag, pagtatapos ng kayumanggi. Lumuhod si Marco, hindi dahil sa pagod kundi sa bigat ng sandali. Natapos na ba? Tanong niya. Tahimik ang mga duwende. Hindi, sagot ng nakaputi. Ngayon pa lamang magsisimula ang tunay na pagbabago. Sa likod ng kapatagan, muling lumitaw ang anino, mas malinaw, mas malaki. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nag-iisa sa dilim. Sa harap nito ay ang liwanag na nagmumula sa 5 simbolo sa palad ni Marco. Kabutihan, tapang, pagtitiwala, katatagan, pag-asa. Ang huling simbolo ay nagising at sa unang pagkakataon ang anino ay umurong. Ang umaga matapos magising, ang huling simbolo ay tila karaniwan. Sumikat ang araw sa pagitan ng mga gusali. Umandar ang mga sasakyan sa ibabaw ng tulay. May mga batang tumatawa, may nagluluto ng sabaw, may nag-aayos ng mga gamit para sa nakatakdang paglipat sa pansamantalang tirahan. Ngunit sa loob ni Marco, alam niyang may nagbago. Hindi na lamang siya tumutugon sa mga pagsubok. Handa na siyang harapin ang pinagmumulan ng mga ito. Nang sumapit ang hapon, nagtungo siya sa barangay kasama ang ilang kabataang kumausap sa kanya noong nakaraang gabi. Nandoon si June at ang 3 pang dati galit sa kanya. Sa harap ng opisyal, malinaw ang talaan ng mga pangalan. Nakasaad dito ang lahat ng naninirahan sa ilalim ng tulay, sabi ng barangay secretary. Kasama ang inyong grupo. Tahimik ang mga kabataan. Walang tinanggal, dagdag ng opisyal, at walang espesyal na pabor. Unti-unting nabura ang duda sa kanilang mga mukha. Paglabas nila ng opisina, lumapit ang isa sa kanila kay Marco. Pasensya na, maikling sabi nito. Umiling si Marco. Mas mabuti nang malinaw ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pamilyar na lamig. Hindi sa paligid, kundi sa loob. Iniisip mo bang tapos na? Bulong ng anino. Huminto si Marco sa gitna ng daan. Ang iba ay nagpatuloy sa paglalakad. Lumabas ka, mariin niyang sabi sa kanyang isipan. Hindi ako kailanman nawala, sagot ng tinig. Nandito lamang ako sa bawat pagdududa, sa bawat takot, sa bawat galit na pinipigil mo. Biglang nagdilim ang kanyang paningin. Sa isang iglap, hindi na siya nasa lansangan. Nasa kapatagan siyang muli, ngunit iba na ang itsura nito. Ang dating maliwanag na damuhan ay nababalot ng manipis na usok. Ang hangin ay mabigat. Sa harap niya, unti-unting nabuo ang anyo ng anino. Mas malinaw kaysa dati. Mataas. May hugis na tila tao, ngunit walang mukha. Ang katawan nito ay tila binubuo ng usok at anino ng mga gusali. Hindi mo ako kayang itaboy, sabi nito. Ako ang galit ng mga inaapi. Ako ang inggit ng mga nagugutom. Ako ang desperasyon ng mga nawalan. Huwag mong angkinin ang kanilang sakit, sagot ni Marco. Hindi ka ang sagot. Ako ang mas madaling daan, mariin nitong sabi. Sa akin, hindi mo kailangang maghintay. Hindi mo kailangang magtiis. Isang utos lamang at yuyuko ang mundo. Sa kanyang palad, sabay-sabay na nagliwanag ang 5 simbolo. Lumapit ang anino.
Isipin mo, tukso nito, sariling bahay, sapat na pagkain, hindi na kailangang mga lakal. Saglit na sumagi sa isip ni Marco ang imahe ng isang maliit na bahay na may bubong na hindi tumutulo, ng hapag na may mainit na pagkain, ng kama na hindi karton. Totoo ba? Tanong niya. Kung tatanggapin mo ako, sagot ng anino. Ano ang kapalit? Kaunting galit, kaunting pagsuko sa mga prinsipyong hawak mo, kaunting paglimot. Tahimik ang kapatagan. Sa di kalayuan, lumitaw ang 5 duwende. Hindi sila nagsalita. Hindi sila nakialam. Pinagmamasdan lamang siya. Bakit hindi ninyo ako tulungan? Sigaw ni Marco. Ang huling laban ay hindi namin maaaring ipaglaban para sa iyo. Sagot ng duwendeng nakaputi. Ito ay laban sa loob mo. Naramdaman ni Marco ang bigat ng desisyon. Hindi niya maitatangging pagod na siya. Pagod sa gutom. Pagod sa pag-iingat. Pagod sa pagharap sa tukso. Ngunit naalala niya ang bawat mukha ng mga taong nakasama niya. Si Mang Tonyo na unti-unting gumagaling. Si Aling Celia na may pag-asa sa relocation. Si Liza na nakapasok sa paaralan. Hindi niya kayang ipagpalit ang lahat ng iyon sa isang madaling kapangyarihan. Hindi kita kailangan, malinaw niyang sabi. Tumawa ang anino. Hindi mo ako maitataboy sa salita. Hindi, sagot niya. Ngunit kaya kitang tanggihan. Itinaas niya ang kanyang palad. Hindi para umatake, kundi para harapin ang sarili. Hindi kita itinataboy dahil galit ako. Dagdag niya. Tinatanggihan kita dahil pinipili ko ang liwanag. Sa sandaling iyon, nagsanib ang 5 simbolo sa kanyang palad. Ang kanilang liwanag ay hindi marahas. Hindi ito apoy na sumusunog. Hindi ito kidlat na pumapatay. Ito'y liwanag na malinaw at matatag. Unti-unting umurong ang anino. Hindi ka perpekto, huling bulong nito. Babalik ako kapag nanghina ka. Maaring bumalik ang tukso, sagot ni Marco. Ngunit hindi na ako nag-iisa. Sa isang huling pag-ikot ng usok, naglaho ang anino. Pumalik ang kapatagan sa dati nitong liwanag. Lumapit ang 5 duwende. Hindi mo kami tinawag, sabi ng berde. Hindi ninyo kailangang lumaban para sa akin, sagot niya. Ngumiti ang pula. Doon nagsisimula ang tunay na lakas. Ang dilim ay hindi laging tuluyang nawawala, sabi ng asul. Ngunit natutunan mo kung paano ito harapin. Ang 5 simbolo ay hindi sandata, dagdag ng kayumanggi. Ito ay paalala. Paalala ng ano? Tanong niya. Na ang pagbabago ay nagsisimula sa loob. Sagot ng nakaputi. Unti-unting naglaho ang kapatagan. Nasa lansangan na naman si Marco. Ang araw ay papalubog. Ang ingay ng lungsod ay bumalik. Ngunit sa kanyang palad, ang 5 simbolo ay hindi na hiwa-hiwalay. Isa na lamang silang marka. Isang bituin na may 5 sinag. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lamang siya tinulungan ng 5 duwende. Tinuruan siya nilang tulungan ang sarili. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang wakas. Sapagkat ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa anino. Ito'y laban sa mundong kailangang baguhin. Unti-unti, araw-araw. Matapos ang araw na hinarap ni Marco ang anino sa kapatagan, tila naging mas payapa ang kanyang paligid. Hindi na kasing bigat ang hangin sa gabi. Ang mga bulong ng tukso ay hindi na kasing linaw. Ngunit hindi siya nagpakampante. Alam niyang ang tunay na pagbabago ay hindi nagtatapos sa isang tagumpay laban sa dilim.
Dumating ang araw ng paglipat. Maagang nagtipon ang mga tao sa ilalim ng tulay. May dalang mga sako, kahon, lumang kutsyon, at mga alaala ng panahong doon sila namuhay. Ang ilan ay tahimik, ang iba ay may halong lungkot at pag-asa sa mga mata. Si Mang Tonyo ay nakatayo sa tabi ni Marco. "Hindi ko akalaing darating ang araw na ito," sabi ng matanda. "Hindi rin po ako," sagot ni Marco. Dumating ang truck ng barangay upang ihatid sila sa pansamantalang tirahan, isang bakanting lote na inayos at tinayuan ng simpleng mga kubol na may bubong at malinis na tubig. Hindi ito marangya, ngunit hindi rin ito tulad ng ilalim ng tulay. Habang umaandar ang truck, tumingin si Marco sa tulay na unti-unting lumalayo. Doon siya iniwan. Doon siya lumaki. Doon niya unang naramdaman ang pagpili ng mga duwende. Ngunit ngayon, hindi na iyon ang kanyang hangganan. Pagdating sa bagong lugar, may mga voluntaryong tumulong sa pag-aayos ng mga gamit. May mga nagbigay ng lumang damit. May nagdala ng pagkain. Napansin ni Marco ang isang pamilyar na mukha, ang may-ari ng tindahan na tumulong kay Mang Tonyo. "Hindi ka na lang basta batang namumulot," sabi nito habang inaabot ang isang kahon ng dilata. "May kakaiba sa'yo." Ngumiti si Marco, ngunit hindi na siya nagulat. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang tungkol sa 5 simbolo. Sapat nang makita ang bunga. Sa mga sumunod na linggo, naging mas aktibo si Marco sa komunidad. Tumulong siya sa pag-aayos ng listahan ng mga bata na maaaring pumasok sa paaralan. Nakipag-ugnayan siya sa mga voluntaryong nagtuturo tuwing hapon. Isang araw, lumapit sa kanya si June. "May programa raw para sa alternative learning," sabi nito. "Gusto mo bang sumali?" Napaisip si Marco. Matagal na niyang pangarap ang makapag-aral. Ngunit dati, parang malayo iyon. Parang bituin sa langit na hindi kayang abutin. Ngayon may pagkakataon. "Oo," sagot niya. Sa unang araw ng klase, may hawak siyang lapis at papel. Hindi bilang pulot sa basura, kundi bilang kagamitan sa pagkatuto. Habang nakaupo siya sa simpleng upuan at nakikinig sa guro, hinawakan niya ang kanyang palad. Ang marka ng bituin ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito kumikislap tulad ng dati. Tahimik na lamang. Parang paalala na ang himala ay hindi laging maliwanag. Minsan, ito'y anyong pagkakataon. Sa isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng kanilang kubol, muling dumampi ang malamig na hangin sa kanyang balat. Hindi ito tulad ng presensya ng anino. Hindi rin ito tulad ng unang pagdating ng mga duwende. Ito'y mas banayad. "At ano na ngayon?" mahina niyang tanong sa dilim. Unti-unting lumitaw sa kanyang harapan ang 5 duwende. Mas malinaw, ngunit mas maliit ang liwanag kaysa dati. "Ang aming tungkulin ay halos tapos na," sabi ng nakaputi. "Hindi na ba kayo babalik?" tanong niya. "Hindi sa paraang nakasanayan mo," sagot ng berde. "Hindi ka na nangangailangan ng patunay," dagdag ng pula. "Natuto ka ng pumili. Ang mga simbolo ay nasa iyo na," sabi ng asul. "Ngunit tandaan mo, wika ng kayumanggi, ang tunay na pagbabago ay hindi sa pamamagitan ng hiwaga, kundi ng sipag at malasakit." Tumango si Marco. "Kung wala kayo, hindi ko kakayanin," mahina niyang sabi. "Kung wala kang mabuting puso, wala kaming magagawa," sagot ng nakaputi. Unti-unting naglaho ang mga duwende. Walang malaking liwanag, walang malakas na hangin.
Tanging isang tahimik na pakiramdam na may natapos na yugto, ngunit may panibagong simula. Sa malayo, sa anino ng lungsod, wala nang usok na anyong nagmamasid. Hindi dahil tuluyan na itong nawala, kundi dahil wala na itong puwang sa puso ni Marco. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang pagiging batang basurero. Naramdaman niya ang pagiging batang may direksyon. At sa ilalim ng malinaw na gabi, sa bagong tahanang hindi man perpekto, ngunit may dignidad, nagsimula ang unang hakbang ng mas malawak na pagbabago. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa mga kasama niya. Ang mga buwan ay lumipas na tila mas mabilis kaysa sa dati. Ang pansamantalang tirahan ay unti-unting naging maayos na komunidad. May malinaw na daluyan ng tubig, may schedule ng paglilinis, at may maliit na espasyong ginawang lugar-aralan tuwing hapon. Hindi man ito perpektong pamayanan, may dignidad itong dala, at para sa mga dating nakatira sa ilalim ng tulay, iyon ay malaking hakbang. Si Marco ay hindi na lamang batang namumulot ng basura. Sa umaga, tumutulong pa rin siya sa pangangalakal upang may ambag sa pagkain. Ngunit sa hapon, siya ay estudyante, nakaupo sa simpleng silid-aralan, nakikinig, nagsusulat, at natutong mangarap ng may direksyon. Hindi madali ang pagsabayin ang trabaho at pag-aaral. May mga araw na pagod ang kanyang katawan at nahihirapan siyang mag-focus. May mga pagkakataong bumabalik ang alaala ng ilalim ng tulay. Ang malamig na gabi, ang gutom, ang pangambang baka bukas ay wala na silang matulugan. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang pag-aalinlangan, hinahawakan niya ang kanyang palad. Nandoon pa rin ang marka ng bituin na may 5 sinag. Hindi na ito kumikislap tulad ng dati. Ngunit malinaw. Parang ukit na hindi mabubura. Isang hapon, matapos ang klase, lumapit sa kanya ang guro. "Magaling ka sa pagsusulat," sabi nito. "Naisip mo na bang ipagpatuloy ang pag-aaral ng mas mataas?" Napatingin si Marco sa papel na hawak niya. Isang maikling sanaysay tungkol sa bagong simula. "Gusto ko po," maingat niyang sagot. "Pero marami pa pong kailangang gawin." "Lahat naman tayo may kailangang gawin," sagot ng guro. "Ang mahalaga, hindi ka titigil." Ang mga salitang iyon ay tumimo sa kanya. Hindi titigil. Sa gabing iyon, habang tahimik ang paligid ng komunidad, umupo siya sa labas ng kanilang kubol. Ang hangin ay malinis, malayo sa amoy ng estero na dati niyang kinagisnan. Sa kanyang isipan, binalikan niya ang lahat. Ang unang pagsubok ng katapatan, ang ikalawang pagsubok ng tapang, ang pagtitiwala sa gitna ng kawalan, ang paninindigan para sa lupa, ang pagpili ng pag-asa sa halip na galit. Hindi pala ito tungkol sa hiwaga, bulong niya sa sarili. At sa sandaling iyon, tila may banayad na presensyang sumagi sa hangin. Hindi malinaw, hindi pisikal, ngunit pamilyar. Hindi na nagpakita ang 5 duwende. Hindi na rin nagbalik ang aninong nababalot ng usok, sapagkat ang tunay na laban ay nasa loob na niya at alam na niya kung paano ito haharapin. Lumipas pa ang ilang taon. Ang maliit na batang basurero ay naging binatang mas may tindig at tiwala sa sarili. Nakatapos siya ng programang pang-edukasyon at nagsimulang tumulong bilang voluntaryong tagapagturo sa mga batang nasa parehong sitwasyon na minsan niyang kinasadlakan. Hindi niya ikinahihiya ang kanyang pinagmulan. Sa halip,
ginagawa niya itong lakas. Kapag may batang nagrereklamo na mahirap ang buhay, hindi niya ito pinapatahimik. Nakikinig siya. At sa kanya ikinukwento ang tungkol sa pagpili. Ang pagpiling maging tapat kahit walang nakakakita. Ang pagpiling maging matapang kahit natatakot. Ang pagpiling magtiwala kahit walang katiyakan. Hindi niya binabanggit ang tungkol sa 5 duwende. Hindi niya kailangang gawin iyon, sapagkat ang mga aral ay hindi nakatali sa hiwaga. Nakatali ito sa gawa. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa maliit na silid-aralan na kanyang tinutulungan, napahinto siya at tumingala sa langit. May isang maliwanag na bituin na tila mas malinaw kaysa sa iba. Ngumiti siya. Hindi niya alam kung iyon ba ay tanda, alaala, o simpleng bahagi lamang ng kalangitan. Ngunit alam niya ang isang bagay. Ang batang nakatira sa ilalim ng tulay ay hindi na alipin ng kanyang kalagayan. Hindi siya iniligtas ng kapangyarihang madali. Hindi siya yumaman sa isang iglap. Ngunit nagbago ang kanyang buhay dahil pinili niyang magbago. At sa bawat batang kanyang natutulungan, sa bawat pamilya na may pag-asang nahahawakan, tila nagpapatuloy ang liwanag ng 5 simbolo. Hindi bilang marka sa palad, kundi bilang marka sa puso. Doon nagtatapos ang unang yugto ng kwento ni Marco. Isang batang basurero na tinulungan ng 5 duwende, hindi upang takasan ang mundo, kundi upang harapin ito ng may kabutihan, tapang, pagtitiwala, katatagan at pag-asa. At sa mundong madalas pinaghaharian ng anino, sapat na minsan ang isang pusong may liwanag upang magsimula ang tunay na pagbabago. Wakas.